Bakit po hindi kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest na i-undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Pero salamat sa PDP Laban sa pag-imbita sa akin ngayon sa kanilang city meeting dito sa PDP Laban headquarters dito sa Muntinlupa. Ito si Attorney Harold Respicio. Magsasalita po ako bilang guest speaker at ako po ay magbibigay ng aking opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Tama pa ba o mali na po ang nangyayari? Yun po ang tanong. Ngayong araw po na ito ay inanunsyo na ni Ombudsman na inelevate na nila sa Sandigan Bayan yung kanilang plunder case laban kay Senator Marcoleta, ang nangungunang oposisyon dito sa administrasyon ni BBM. Bigyan ko po kayo ng historical context. Noong 17th century, nung panahon ni King Charles I, ipinaaresto niya rin yung oposisyon doon sa parliament. Ano po ang nangyari sa England noon? Nagkaroon ng civil war at napugutan ng ulo si King Charles I. Hindi ko sinasabi na mapupugutan ng ulo ngayon si BBM. Oy, matibag, hindi yun kaso Pero, treading on dangerous grounds si BBM ng kanyang ginagawa. Dahil it is not necessary na ipaaresto niya si Senator Marcoleta. Bakit po hindi kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest na i-undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Pero bakit niya pa rin ipinagpapatuloy yung kanyang pang-iipit at pagpapatahimik sa oposisyon? Kasi po, as far as silencing the opposition is concerned, nasolve niya na po yun. Bakit po? Dahil po, yung majority ng Senate, ang power ng Senate, ay wala na po sa side ni Marcoleta. Kampi niya na po yung Senate at kampi niya na po ang House. At ang real danger lamang naman sa kanyang administrasyon ay kapag nagkaroon ng inquiry at investigation doon sa dalawang houses ng Congress dahil yun lang naman yung may authoritative na magsalita laban sa korupsyon. Pero since napatahimik niya na yung opposition sa both houses, hindi na kailangan na patahimikin niya pa further si Marcoleta at ipakulong si Marcoleta. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay para hindi makapag-cross-examine si Marcoleta sa impeachment ni VP Sara. Wow, BBM, I think that is ill-advised. That is ill-advised. Bakit? Wala kang personal interest dun Naiintindihan ko na meron ka pang personal interest doon sa pagpapatahimik ng investigasyon laban sa flood control kasi involved ka, di ba? Kasi sa lahat ng investigasyon natin, ang lumabas, ikaw ang mastermind. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico, ikaw ang tinuturo ni Romualdez, at yung sinasabi nating mga bodyguard ni Zaldico, ikaw ang tinuturo. Kaya naiintindihan ko kung patatahimikin mo yung investigasyon laban sa flood control. Pero para suportahan pa yung impeachment ni VP Sara Duterte, hindi ko maintindihan bakit patuloy mo pa rin iniipit yung mga sumusuporta kay VP Sara Duterte because it is against your interest. Bakit po? Number one, hindi ka tatakbo sa 2028. Pangalawa po, ano ang makukuha mong benefit niyan lalo na't alam mong nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Paano po masasabi na nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Pangatlong attempt nyo na po ito na i-undermine yung image ni VP Sara at pamilya Duterte. Ang una po, yung unang investigasyon pa noon, nung bago mag-eleksyon ng 2025, tinira nyo si VP Sara. Pangalawa ay yung recent House Committee hearing, Committee on Justice, at pangatlo itong impeachment trial. Hindi nyo ba napapansin na at every moment ay nawawala ang suporta ng taong bayan sa inyo? Inaamin ko po, nung unang pagkakataon before the 2025 elections, yung sentimiento ko nga, personally, ay wala naman akong kinakampihan sa national level. Pero nakita ko po yung totoong mettle ni VP Sara Duterte dahil binigyan niyo siya ng napakarabing laban na patunayan ng tuloy ng taong bayan ang kalidad ng kanyang karakter. Kaya po, ang lumabas ay kampi siya ng taong bayan. Tapos, ang lumabas sa naratibo ng administrasyon ni BBM ay puro korupsyon. Doon po sa Committee on Justice, ginawa niyo ulit yung pag-undermine ng kanyang image. Kumampi ba sa inyo ang taong bayan? Hindi po. Napansin niyo po yan noong lumipat nga yung majority ng Senado papunta sa side ni VP Sara. Dahil marami sa kanila ang magre-re-eleksyon. At alam nila na ang susunod na power ay si VP Sara. At kapag hindi nila i-align ng mabuti ang kanilang interes, sila ang mapro-prosecute sa susunod. Kaya BBM, baka ikaw rin ang mapro-prosecute sa susunod.
Kaya yun po ang nangyari. Ngayon po, uulitin yun ulit. Yung pagsira ng kanyang imahe. Sa pangatlong pagkakataon, sa tingin nyo po ba magiging epektibo pa rin? Hindi na po magiging epektibo. Bakit po? Kasi i-recycle nyo lang naman